Opo. Ito, iba talaga ito. Oh. Ano pa? Oh, ayan. Pareho ba yan? Iba na naman yung dalawa na yan. Opo. Madaling sige pa, kopyahin kasi marami ito. yan. Ay, iba rin, Ano ang ibig ko sabihin dyan? Meron pa ba? Meron pa? Wala na po, wala na. Ibig bang sabihin, nung babaeng nagnotaryo dyan, lahat yan pineke? Matapang pa siya, siya pang nagbabanta. Espera vows legal action to protect her name and integrity of notarial practice. Maghintay ka. Maghintay ka. Ayo. Breaking news mga kaibigan, Senator Marcoleta po may babala kay Attorney Espera. Nagyabang pa, no? Nagyabang pa itong si Attorney Espera mga kaibigan. Yan yung yan yung may-ari doon sa Notary Public na napaka-controversial po ngayon mga kaibigan sa Pasay City dahil po sa kanyang mga branches po ng kanyang mga Notary Public office na 24/7 daw bukas mga kaibigan. At ito nga ang nagdulot ng malaking controversial po mga kaibigan dahil nga gusto pa niya dinideny pa nitong lawyer na to at gusto pa niyang sabihin guys na ang may mali dito mga kaibigan si Gutesa. Di ba? At gusto pa niyang kasuhan si Marcoleta po mga kaibigan at saka itong si Gutesa guys. Kaya ang sabi po ni Senator Marcoleta mga kaibigan, may babala siya dito kay Attorney Espera. Sabi niya mag-antay ka, mag-antay ka. Makulit ka Kasi po mga kaibigan, kung naalaala nyo ay ito yung kakasuhan ng kakasuhan to ng perjury. At hindi lang yan inilikramo na rin po ito mga kaibigan sa IBP o yung mga set of lawyers na para ma-disbar po itong lawyer na to dahil mali naman talaga ang kanyang practice Biruin nyo, pumipirma pala siya na wala siya dun. Ngayon, nagpakita po ng mga ebidensya si Senator Marcoleta. Nakuha na niya guys ang mga ebidensya na nagpapatunay po na iba-iba talaga ang perma. Hindi po isang tao ang pumirma. Marami. Kanya-kanyang perma mga kaibigan. So, dito lang guys, dito po, wala na. Sa pool na po siya dito guys. Itong si Attorney Espera po, wala na. Ito na po yung ebidensya na ipapakita ni Marcoleta guys. Para ito po ang magpapabagsak kay Attorney Espera. Malamang sa malamang madidisbar po talaga siya dito at makukulong po siya. Matindi po ang kanyang parusa dito dahil ang dami na pala niyang pinirmahan, ang dami na palang nabigyan ng mga affidavit na iba-iba ang perma. Bawat perma niyan, meron pong counts, kasama po yan sa counts sa charges. So let's say, kailan ba siya nag-umpisa niyan? Naku, ang dami niyan. Baka habang buhay din siya makukulong dyan. At hindi lang yan, matatanggalan po siya ng kanyang lisensya bilang abogado po. Kaya may babala sa kanya si Attorney, si Senator Marcoleta. Dahil kanina guys, nagpakita, may balita po kanina na nagyabang pa siya Si Attorney Espera, nagyabang pa daw. Nakakasuhan niya itong kay Gutesa at saka itong kay Marcoleta mga kaibigan dahil nga parang ang tinuturo niyang kumbaga nagpeke ng perma ay si Gutesa at saka si Marcoleta mga kaibigan. Ibang klase itong abogado na to no? Galing naman sa kanya yung papeles na yung galing sa kanyang opisina kung hindi tayo nagkakamali. Kaya nga nagulat nga sila Biruin nyo, meron bang notary public na 24/7 nakabukas? Ibig sabihin kahit hindi natutulog si attorney? Oy attorney, hindi ka natutulog? Baka bangag ka rin Ang dami na talagang bangag ngayon. So mga kaibigan, mamaya po maganda pong pag-uusapan ito dahil lumalalim na po yung mga issue po at sa mga patungkol po dito sa perjury po
itong kay Gutesa po mga kaibigan, dahil kung tutuusin, wala naman talagang kinalaman si Gutesa dito. Pero ang masaklap lang at masakit pong isipin, bakit po si Gutesa ang naiipit? Di ba? Alam mo, sa totoo lang, bumaliktad, no? Bakit po si Gutesa ngayon ang naiipit mga kaibigan? Wala naman talaga siyang kinalaman dito. Ang gusto lang naman niya, sabihin niya yung katotohanan. Ilantad niya na meron nga talagang malay-malitang pera na idinideliver po kay Zaldico, at syempre doon din kay Speaker Martin, at doon din sa palasyo, yung sa Aguano Street. Yun na naman gusto niya para makumpleto po ang salaysay mga kaibigan. Dahil lumabo na di ba? Lumabo na po yung kwento paiba-iba na nag-iiba na ng narrative. Inaabsuelto na yung mga mastermind. Kaya po, nung lumabas si Gutesa guys, doon na talaga na napatunayan po mga kaibigan na ito pa lang si Zaldico at saka itong dating speaker ay talaga sila ang mastermind. Plus, lumabas pa si Zaldico, nagsalita din. Mastermind din si Banga. Wala naman sana itong problema Kung hindi lang sana umepal yung abogado, si Attorney Espera. Diba? Hindi naman sa ito magkakaroon ng problema kung hindi na siya umepal-epal pa Nagsasalita-salita pa kasi siya Katulad kanina, nagsabi siya, nakakasuhan daw niya itong si Gutesa at si Marcoleta kasi nga, parang ang dating guys, nang loko sila, parang ganon. Hindi ba niya alam na siya ang nang loko kasi galing sa kanya yung papel, yung documents? Kaya po galit na galit si Marcoleta mga kaibigan, kaya may babala si Marcoleta sa kanya. Itong si Attorney Espera, malamang sa malamang po talagang matatanggalan talaga to ng lisensya guys, itong abogado na to. Dahil unang-una sa lahat, bawal pala yung ginagawa nila. At sa lahat po ng mga nagdo-notary dyan, nako, humanda kayo kasi malamang sa malamang lahat po ng mga notary office i-inspeksyonin po guys, nako. Madadamay pa sila. Lahat ng mga notary office madadamay pa sa ginagawa nitong abogado na to. Kasi lantaran po lantaran ng panloloko sa mga tao Biruin nyo, ilan na kaya yung nabigyan niya ng affidavit, o ilan na kaya ang nabigyan niya ng pirma niya para sa mga pagpapagawa ng affidavit para mag-notary? Ilan na kaya yung mga naging kliyente niya? Kaya pala mga kaibigan, ayaw makipag-coordinate ang isa sa mga judge doon sa RTC. Kasi po may tinatago pala sila. Buti na lang guys, nakuha ni Marcoleta ang ebidensya. Ito po, ipakita po natin mga kaibigan para mabigyan po ng magandang context. Ito po wait lang, i-play lang po natin mga kaibigan. Sa dami ng mga nagnonotaryo ngayon, ba't iba-iba diyan ka naman ang lumilitaw, hindi lang 3, maring 5 tao ang kinakasangkapan niya para magnotaryo para sa kanya. Oo nga. Kaya yun ang gusto kong establish. Sabi ko sa judge, hindi po ako interesado Diyan sa pirma niya, kung yan nga ipirma niya o hindi. Mas interesado ako na magbigay ka sa akin ng sample para ma-determine ko na yung kay Gutesa isa lamang. Sa mga maraming mga peking pumipirma para sa kanya. Ayun nga. Bawal yan sa notaryo. Sa notarial service, bawal na mag-delegate ka ng isa mong tao, sino man yon, para pumirma para sa'yo. Dahil pinagkakakitaan nyo yan. Oo nga. Tama po. May bayad dyan Yan ang sinasabi ko na panliligaw. Ito Sena, ang kanyang statement. Dinideny niya na kanya yung 24/7 na, sabi niya, no legitimate lawyer or notary public operates a 24/7 notarial office. Yan daw ay red flag. Wala na akong pakialam sa kanya. I-deny niya kung gusto niyang i-deny. Pero doon nakuha yung isa sa pumirma. Ayun. Paano nga itong naipakita ko sa inyo na iba-iba ang pirma? Sagutin niya ngayon, bakit kasama sa notarial book mo na yung isinabmit sa RTC, hindi mo naman pirma yun. Kasi yung pirma niya, pinangatawanan niya, ito yung pirma niya. Lahat ng pirmang nakita nyo, hindi kapareho ng pirma niya. Matapang pa siya, siya pang nagbabanta. Espera vows legal action to protect her name and integrity of notarial practice. Maghintay ka. Maghintay ka. Ayun. Ayun, mag-antay ka.
mag-antay ka. Attorney Espera, mag-antay ka, sabi ni Attorney sabi ni Senator Marcoleta. Nako. Ano kayo mangyayari dito kay Espera, mga kaibigan? Yan po, babala po ni Marcoleta sa kanya, mag-antay ka. Kasi mayabang eh. 'Di ba? Sobrang yabang eh. Pinagmamalaki pa niya, no? Mali na nga siya. Kumbaga, kung totoosin yung ginagawa niya bilang abogado po at meron siyang notary public na office, mali yun eh. Huwag siya magmayabang. Dapat aminin na lang niya. Dahil bistado na sila eh. Di ba? Na hindi naman talaga niya pirma yun. Ang pumipirma nun, yung mga staff niya o kung sino man yung inuutusan niya para makakuha sila ng kasi nga, sabi nga ni Marcoleta, guys, parang naging na siya doon, naging cottage industry na siya. Ibig sabihin, ginagawa na talaga nilang negosyo ang affidavit or ang notary public, no? Ang pagnonotaryo. Parang kumbaga pera-pera na lang talaga, no? Kahit hindi na nila sinusunod yung rules o kaya yung mga batas patungkol po sa pagnonotary. Sabi po ni Marcoleta, maling-mali po yun. Bawal na bawal yun sa notary process. So, may mananagot talaga dito. Hindi si Gutesa, ha? Hindi po si Master Sergeant Gutesa ang mananagot dito. Ang mananagot dito, itong si Attorney Espera. Malaki po ang kanyang pananagutan dito, mga kaibigan, dahil nga matagal na niyang ginagawa yan eh. So kaya pala, guys, ayaw mag-cooperate ang judge. Dahil alam pala ng judge na mayroon pong may mga lapses po na ginagawa sa mga pagnonotary. Siguro, takot din siguro yung judge, baka madamay siya. Kaya ayaw niyang payagan si Marcoleta. Ngayon, nung pinayagan po siya doon sa Senado, pinayagan siya ng mga prosecutor na, sige, punta ka doon. Para mabigyan ka ng papeles na gusto mong makuha. So pinapunta niya yung mga staff niya. Ayun, nakakuha nga sila. Ito, pinakita na nga sa atin. Doon po, sumabog na iba-iba talaga ang perma. Ibig sabihin, talagang ang may pananagutan po dito, mga kaibigan, ay si Attorney Espera po. Ayan, oh. So, Attorney Espera, humanda ka. Sabi ni Marcoleta, mag-antay ka daw. Mag-antay ka.